King Xiao, kapag naiisip ko lang na magkakasama kayo ng ibang babae, nasasaktan ako. Pasensya na, King Wan. Kasal na ako. Asawa ko na siya. Normal lang ang maghalikan at magyakapan. Tama, makatarungan at legal. Handa ka na, gago. Meng Xiaobao, papatayin mo ba ang asawa mo? Sinong nang asar sa akin ng palihim? Nagdedepensa lang ako. First night natin ngayon, hindi ka man lang nagpakita sa akin. Kaya ako na lang ang pumunta sa'yo. Manloloko ka. Sabi mo papayagan mo akong mag-adjust ng dahan-dahan. Akala ko ba matagal pa bago mo ipakita ang tunay mong kulay, lobo? Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ko kanina. Sinisiguro ko hanggat wala kang sariling pagnanais. Hindi ako gagawa ng anumang labag sa hangganan. Alis na ako. Na pala. Ang ganda ng sleepwear na ito. Naku, kanina parang lalabas na ang puso ko. Ano na ang gagawin ko? Baka naman ako ay magkagusto sa iba. Kailangan kong magpigil. Magandang umaga, binibining asawa. Hello, hello. Walang anuman. Naku, hindi ba ito yung mga eksena sa teleserye? Na nangyari na lang sa akin. Ang sarap pala ng pakiramdam ng pagiging binibining asawa. Nasaan si Tito? Ay mali, si Ginoong Ho. Nasaan na si Ginoong Ho? Binibining asawa, nagbibihis pa po si Ginoo. Kayo na po muna ang kumain. Hintayin niyo na lang po siya. Nag-aayos pa talaga, mas matanda, mas maarte. Binibining asawa, dito po tayo. Dito. Binibining asawa, dumating po ang inyong mga magulang para bisitahin kayo. Malapit na po sila. Hindi ang anak ninyo ang nagmakaawa para pakasalan ako. Parang ako pa ang nanloko sa kanya. Pakiusap. Ako ay isang mabuting mamamayan. Ako ang ama ni King Xiao. Binibini, tanong ko lang, legal age ka na ba? Huwag kayong mag-alala, tatay, siya si Meng Xiaobao. 21 taong gulang na siya ngayon. Hindi masyadong bata o matanda. Binibini, malaking bagay ang pagpapakasal. Alam ba ng pamilya mo? Ano ang salubin nila? Hoy, paano ko sasagutin yan? Bigyan naman po ninyo ako ng payo. Huwag na kayong mag-alala, ayusin ko ito. Ikaw ang marunong magsalita. Siya ang tinatanong ko. Tatay, matatakot si Xiaobo sa ganito. At saka, mag-asawa na kami ngayon, ang mga bagay sa kanya ay mga bagay ko na rin. Pareho lang naman ang sasabihin namin. Hindi ko inaasahang kakampi niya ako. Kayong mag-anak. Hindi naman kayo nag-aarte, di ba? Anak, ang pamilya nating Ho ay hindi basta-basta. Ahit na ang tatay mo.
ay hindi sumasang-ayon sa relasyon mo kay Shen. Hindi rin dapat padalos-dalos ang pagpapakasal, hindi ito laro. Buti na lang hindi kayo nagparehistro, pwede pa itong ayusin. Hindi na pwede. Bakit? Ang asawa ko. Buntis. Ano? Hoy mahal. Bigyan kita ng dagdag na unan. Madaling sumakit ang likod. Eh, buntis na. Sumasakit ang likod. Naninigas ang binti acting lang yan. Script naman ni Tito, wala akong pananagutan. Ang pagbubuntis ay magandang balita. Bata pa si Xiaobao, walang karanasan. Huwag mapagod King Sao. Bakit hindi mo sinabi agad? Tingnan ko, ganito na lang. Dalhin natin si Xiaobao. Sa malaking bahay, may matatandang katulong doon. Maraming karanasan sa pag-aalaga ng buntis. Segish ngayon na. Xiaobao, Hindi na tatay. Mainay sa lumang bahay, kasama ko dapat ang asawa ko. Mas mabuti na kami lang, ayusin ko lahat. Huwag kayong mag-alala tatay nanay. Hayaan mo siya, alis na. Paalam tatay nanay. Nagpanggap na buntis, aking langit at lupa. Si Hawking Sao lang ang lalaking yon. Ang may kasalanan, wala akong kinalaman. Ngayon pa, peking buntis, bakit hindi mo na lang sabihin? Anak ka sa labas. Sige, tingnan natin kung paano mo. Gagawin ng bata, sabi mo sa akin. Nagpadala ako ng 2 milyon sa'yo. Huwag kang ganyan. Mag-asawa tayo, huwag pera-pera. Ganito, kung may ganitong trabaho ulit. Tawagan mo lang ako. Hoy boss, ang food blogger mo. Lampas 10 milyon na followers, kailan ka magli-live? Hindi ako magpapakita, talento lang ang ipinapakita ko. Ang galing ko. Sige, tapusin na natin. Sige noong Jayang, 79 unread messages. Anong kinakatuwa mo? Sino to? Akin yan, idol ko. Tingnan mo, 10 milyon na ayaw pa rin magpakita. Mukhang may problema sa itsura. Shuhao, sabi ko sa'yo. May idol ka, okay lang. Nagjojowa ka, okay lang din. Pero yung ganitong maarte at pagiging na influencer, hindi pwede sa pamilya natin. Tito, kailangan kong sabihin sa'yo, huwag mong husgahan agad dahil lang influencer siya. Bukod pa riyan, talagang may talento si Wanz. Sige na, wala akong mapag-usapan sa'yo, matanda ka na. Ulitin mo nga. Wala. Babalitaan kita sa tatay mo kung hindi ka pa magbabago. Sasabihin ko sa tatay mo. Huwag. Dito ako tumakbo para lang makaiwas sa tatay ko. Hindi ko na lang panoorin, okay na ba? Tito, napagod ako kagabi kakalaro. Matutulog muna ako. Isa mo yung pinto. Mas kinakamaskara tong influencer. Parang pamilyar siya. Hindi pa ako nakaka-move on kay Senior Jayang. Ngayon naman, nagradrama ako sa Tito. Talagang may pagkarakista ako. Lumabas ka. Sino nang nagpabalik sa'yo? Hindi mo sinara ng maayos, paano ko malalaman kung may tao? Sinadya mo yon, di ba? Ikaw na isang malaking boss, nanood ka pa ng naliligo ang babae. Labag yan sa batas. Asawa ko naman, anong batas ang nilabag ko?
Sige, sinadya mong tumingin habang naliligo ako. Ngayon ayaw mo pang aminin. Hintayin mo lang. May tao ba dito? Ikaw na isang mayamang binata nang haharas ka pa dito. Tito. Butler Liu, sino yung babae sa tabi ng tito ko? Si Boss at ang asawa niya. Ang asawa ni Boss. Kailan ako nagkaroon ng tita? Yung ibang estudyante, lalong lumalala. Saan ba galing yung kapal na mukha mo? At paulit-ulit kang nahuhuli? Tama mo, Pasensya na po, ma'am. Kaninang umaga sa ospital. Nagka-problema si nanay. dahilan lang yan. Kung ayaw mong pumasok, huwag ka nang bumalik. Tama po, ma'am. Yung iba, walang pagbabago, matapang pa. Baka sa susunod, sumagot na siguro. Yung tatay, nananakit. Yung nanay, maluho at palaboy. Sabi nga, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Anong magandang asal ang asahan mo? Tama. Kaya mo bang ulitin yung sinabi mo? Ano ulit? Walang magulang na nagpalaki sa'yo? Hahampasin mo ba ako? Sex, hampasin mo ako. Huy, ano ba yung ginagawa mo? Dugo. Ikaw. Ano? May nangyari kay Xiaobao? Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa anda. Makipag-away ka sa akin? Tito, bakit ngayon ka lang dumating? Meng Xiaobao, sinabi ko bang tumayo ka na? Huwag mong isipin na dahil may magulang kang sumusuporta sa'yo. Pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Tumalikod ka at mag-squat ulit. Hindi pa tapos 2. Okay ka lang ba? Esan, Nagpaparusa ka sa estudyante ng walang pagsusuri, yung pagiging school director mo. Mukhang sawa ka na, no? Chen, mamaya ipacheck mo si Miss Xiaobao namin. Ng buong katawan. Kapag may kahit isang buhok siyang nawala, papagbayarin ko tong taong to. Hindi, sino ka ba? Sinasaktan mo ang school official? Illegal yan, isusumbong kita. Sige, magsalita ka. Nakita ng lahat. Si Meng Xiaobao ang unang nanakit. Dinuguan niya ang ilong nung bata. Sabi nung magulang nung kaklase, kung gusto lang ni Meng Xiaobao, mag-public apology siya. Pwede nang hindi na ituloy ang civil case. Kung hindi, paalisin siya sa eskwela. kasinungalingan. Si Liu Rui ang unang nang-insulto sa akin. Sabi niya, walang magulang na nagpalaki sa'yo, kaya ako nanapa. Karapat dapat siyang saktan. Ano bang nangyari? Boss AU, dumating ka pala nang hindi nagpapaalam? Hindi ka man lang sinundo, ikaw. Anong nangyari? Principal. Si Meng Xiaobao namin. Una, ininsulto ng kaklase, tapos pinarusahan ng school director. To. Bahala ka na. Huwag kang mag-alala. Iyak na ipaglalaban ko, si Meng Xiaobao namin. Pa sa katarungan. Anong tinitingnan-tingnan mo? Wala kang pagiging guro. Bukas, huwag ka nang pumasok. Principal, si tatay ni Liu Rui yan. Tumahimik ka. Boss AU, pasensya na at nag-abala pa kayo. Kami ang may pagkukulang dito. Kung pwede, pahinga muna kayo dito. Huwag na. Tandaan mo ang mukhang ito. Siya si Meng Xiaobao. Alagaan mo siya sa eskwelahan. Kapag may nangyari sa kanya, guguluhin ko ang buong eskwelahang ito. Boss AU, Ang sarap pala ng may nagtatanggol. Sa buong buhay ko. Ngayon lang may nagtanggol para sa akin. Parang naiiba ang nararamdaman ko.
Tito, salamat sa tulong mo kanina. Paano mo ako pasasalamatan? Di ba parusa sa bahay? Sige, kaya ko to. May butas ba? Gusto kong magtago. Nakakahiya talaga. Bata, pag-aralan mo muna ang mahalaga. Tito, hindi ka galit na naging pabigat ako. Mag-asawa tayo. Huwag mo nang ulitin yan. Ito para sa'yo. Magpasama ka mamaya. Para bumili ng mga damit. Hindi ka lang si Meng Xiaobao ngayon. Asawa mo rin ako, si Ho Qingzhao. Ayaw ng matandang to sa suot ko, nakakahiya daw. Maganda naman. Talagang may generation gap. Pero pera to, sayang kung di kunin. Anong iniisip mo? Wala. Salamat tito, bibili ako ng marami. Di kita ipapahiya. Anong ginagawa mo? Nag-internet. Di mo to type, diba? CJ. Di na kita istorbohin, lalaro na lang ako. Parang di ka komportable sa akin. Hindi naman. Wanzi, reward sa 1M followers. Pwede bang magpakita ka? Gusto ko makita itsura mo. Di ka na nagli-live ngayon, wala na akong mapagbigyan ng mga regalo. Siyang loko-loko na naman to. Nakakatakot. Buti di napansin ni Tito. Ang internet identity ko. Matutulog na muna ako. Xiaobao. Tawagan mo ako kapag kailangan. Kung kulang ang pera, Sobra-sobra pa, di ko pa naubos yung dati. sabihin mo lang sa akin kung kulang. Sige, trabaho ka na lang. Sarap pala ng alaga ng matanda, mainit-init. At matatag. Bakit ka ba hindi nagmamataan? Pasensya na, senior. O manhin, hindi ba nasira ang cellphone? Kung may anumang pinsala, babayaran ko naman ng buo. Hindi nasira ang cellphone. Hindi mo na kailangang magbayad. Ang wallpaper ng cellphone na ito ay, Ano ang problema? ito ba ay lawan galing sa internet? Hindi. Ito ay larawan ng aking ina. Alam mo alam. Senior, biro ka ba larawan ito ng aking ina? Paano mapupunta sa cellphone ng ibang tao? Nga, lawan ng iyong ina. Paano mapupunta sa cellphone ng ibang tao? Ikaw ba? Senior, kailangan kong pumasok na sa klase. Aalis na ako. Si Wanzi pala siya. Ang mga maliliit na kamatis na ito ang pinakamaganda dito. Tapos na muna natin ang pagpapakilala ng vegetable salad ngayon, mga kaibigan. Alas 12 na ngayon, babies, magpa-stream down muna tayo ngayon. Bye. Meng Xiaobao. Kaya pala ikaw ang Wanzi na matagal ko nang minamahal. Xiaobao, sandali lang. Paumanhin.
Ako ang nagkamali noon. Ngayon gusto kong manligaw sa iyo. Pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Hindi na kailangan, ako lang ang naging mapangahas noon. Anong nangyari sa kanya? Hindi ba siya interesado sa akin noon? Itong mga nakaraang araw. Bakit kilala akong dinadasal ng mga manligaw? Lahat sila nagpapakita na ngayon. Xiaobao, napakalaking problema. Xiaobao, napakalaking problema. Ano ang nangyari? May taong nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa iyo sa school forum. Sinasabi na nakisama ka sa mayaman. Sinabi nila na ang taong iyon ay mayaman at may influensya. Matanda na, pangit at kalbo pa. At binigyan ka pa niya ng maraming pera. Tingnan mo ito. Hindi mo makikita ng malinaw ang nasa loob ng kotse. Bakit niya sinasabi na matanda, pangit, pandak at kalbo? Ang tanda naman niyang gwapo, di ba? Ito ba ang pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga ay nasisira ang iyong reputasyon. Xiaobao, kailangan mo ba ng tulong? Kaya kong lutasin ang sarili kong problema mag-isa. At saka, kung matapat ka, wala kang dapat ikatakot. Senior Jiang, ano po ang maaari kong gawin para sa inyo? Ikaw na isang lalaki. May pasensya pa ba, yung laging binabaliwala ang mga babae? Senior, hindi bata si Meng Xiaobao. Ang yabang niya palagi, dati pa nga parati kang inaasar. Inutulungan lang kita. Kailangan ko ba ng tulong mo? Parang hindi mo naintindihan ang sinasabi ko. Mula ngayon, ang mga bagay ni Meng Xiaobao ay aking mga bagay na rin. Naiintindihan mo ba, Senior? May problema talaga siya. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Asikasuhin mo ang sarili mong gawain. Huwag kang makialam sa iba. Si Senior Jiang ba, ipinagtatanggol ako? Yung pag-amin niya sa akin noong isang araw, totoo kaya yon? Ano nang nangyayari? Xiaobao, paborito mo ito. Paano mo nalaman na paborito ko to? Huwag mo nang isipin. Kainin mo na lang. At yung sinabi ko noong nakaraan, ano na ang desisyon mo? Anong bagay? Hindi ka ba seryoso? Xiaobao, seryoso ako. Mahal na mahal kita. Nako, Senior, hindi pa ako nakakapag-isip. Hintayin mo muna akong magdesisyon bago kita sagutin. Qing Zhao, bakit hindi pa dumarating ang apo-inahan ko? Nababagot na ako. Malapit na. Lola. Ito si Xiaobao. Kumusta po, Lola? Ang bait ni Xiaobao. Ito, regalo ko sa iyo bilang pagbati. Huwag mong itatakwil. Ang mahal naman ito. Isuot mo na. Ang ganda. Nalungkot ka ba, Xiaobao? Sabi sa akin ni King Xiao, nag-aral ka pa. Napag-usapan ninyo na hindi muna magkakaroon ng seremonya bago ka magtapos. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos mong magtapos, ang pamilya namin ay magdadaos ng isang napakagandang kasal para sa'yo. Hindi po, Lola. Mabait po sa akin si Tito. Mabuti. Ito na ang tahanan mo. Maglaro ka muna dito. King Xiao, samahan mo na akong umuwi para magpahinga.
Sandaling tumayo lang, sumasakit na ang matandang binti ko. Hintayin mo akong bumalik. Akala ko sino, ikaw pala, yung walang modo kong. Kapatid, sa selebrasyon ng kaarawan ni Lola Ho, pwedeng-pwede ka bang sumali, isang probisyanang hamak? Ano bang pakialam mo kung paano ako nakarating dito? Sino ang nag-utos sa iyong kumain? Ano bang pakialam mo kung paano ako nakarating dito? Ikaw. Sino ang nag-utos sa iyong kumain? Kahit hindi ko alam kung sino ang sinipsip mo. Ang kasal ko at ni Shen Xiao ay naitalaga na. Huwag mong balakin siya. Yung gwapong iyon mukhang hindi mabuting tao. Bukod pa, wala akong pakialam sa inyong dalawa. Ang bibig mong aso, ala namang butil na perlas. Ito. Hindi ba ito ang heirloom pendant ng pamilya Ho? Ibinigay ito ni Lola Ho sa kanyang manugang na babae. Bakit nasa lig mo ang espesyal na bagay na ito? Ibinigay na niya sa akin ngayon. Maganda. Dahil nasa kamay ko na ito. Tutulungan ko ang pamilya, una mabawi ang pendant. Kaya ang pakikipagtulungan ng pamilya Shen at Ho ay malapit na. Kalokohan. Ninakaw mo ito. Mas mabuting magpakumbaba ka. At tanggalin mo agad ito. Ang mamahaling bagay na ito ay hindi para sa iyo. Na mababang uri. Babaeng hamak, lumalaban ka na. Bitiwan mo ako. Ano ang nangyayari rito? Nag-away na sila. Bakit ka nahulog? Naku po, Mga tao, dakpin ninyo ang magnanakaw na ito. sino ang maniniwala dyan? Hay! Siya ang may kasalanan. Siya ang tanga. Hindi ako ang unang nanapak. Masakit ba? Masakit. Muntik na akong mabigti. Mabuti na lang malakas ang katawan ko. Kung hindi, maagang mababalo ka. Tito, may gustong kumuha ng mahalagang ari-arian ninyo. Aksyonan mo ba ito o hindi? Mga tao. Pauna ng samahan ng utusan pauwi sa kwarto. Oh, Boss Hu, ang babaeng iyon ay si Meng Fitzu, ang kapatid na babae sa ama ng may bahay. Pumunta siya at si Shen Xiao, pa sa kaawan ni Lola, at nais din nilang makipagtulungan sa proyekto sa Timog Lungsod, nang mas malalim sa pamilya Hu. Palayasin niyo siya. At saka, kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Hu at Shen. Opo. Miss Meng, umalis ka na rito. Boss Yu, pakinggan mo muna ako. Bitiwan mo ako. Paul, tumayo ka. Gago ka. Bata pa si Xiaobao, hindi niya alam. Ikaw, matanda ka na, ang gulo-gulo mo pa rin. Kung may mangyari sa apo kung ipinagbubuntis pa lang, kahit ibenta kita, hindi mo mababayaran. Ano ba nang ginawa ko, Lola? Ano nang ginawa mo? Lalaki ka. Magtiis ka lang ng ilang buwan. Anong problema? Xiaobao, matulog na kayo ng maaga. Hindi na ako makakaabala, ha? Tandaan mo, huwag mong hahayaang hawakan ka ng gago na yan. para maiwasan ang aksidente, magkahiwalay tayo, ha? Ang daldal mo. Ma, hulaan mo. Mukhang nakakapit nga si Meng Xiaobao.
Matandang lalaki raw. Sabi nila pangit at matanda. At talbo pa. Talagang pera lang ang habol. Kahit ano gagawin niya para sa pera. Sigurado ka. Usap-usapan na yan sa school at sa forum. May litrato pa ng matanda. At hindi lang yun. Nakapasok pa siya sa birthday party ni MRS Ho. Ewan ko ba sa pamilya Ho. Kinansela na ang kontrata sa pamilya Shen. Aray, grab yon. Paano na ang pamilya Shen? Na-offend nila ang pamilya Ho. Malapit na silang magbangkarote. Hindi pwede. Ang kasal mo sa pamilya Shen. Kailangan mo lang ipagpaliban. Huwag kang magmadali. Paano kung magbangkarot nga sila? Kung ikakasal ka sa kanila, gutom ang abutin mo. Tawagin mo si Meng Xiaobao. Uwi para kumain. Bakit? Kadiri siya. Hindi ko siya pinalaki ng libre. Ang lapit mo. Para alam ng lahat. Na sinusundo mo ako. Ang kulit talaga ng matanda. Laging sumasalungat sa akin. Hindi niya iniisip. Ang nararamdaman ko sa mga chismis. Ngayong gabi, pinapauwi ka ni Mama para kumain. Papauwiin mo lang ako. Wala akong pride. Nga pala. Sabing maghihiwalay na tayo. Nalimutan na ba ng pamilya niyo? Ikaw, Meng Xiaobao. Huwag ka nang magpakatanga. Kailangan mong umuwi ngayong gabi. Bitawan mo ako. Xiaobao. Kailangan mo ba ng tulong? Kuyang Jiang. Kuyang Jiang, ang swerte naman nating makita dito. Para pasalamatan sa pag-aayos mo ng aking mga libro noong nakaraan. Sabay tayong kumain ngayong gabi, okay? Kung magagawa kong makasama, si Jiang Shuhao na mayamang binata. Bakit ko papapansinin ang si Mr. Shen na malapit ng mabangkarote? Meng fix you. Hindi mo ba ako inimbitahan kumain? Ang abala mo naman, kaya mo ba lahat ng yan? Ako, Madali lang iyan, huwag nang magpasalamat. Xiaobao. Yung usapan natin nung nakaraan, ano na naisip mo? Kuya, may kailangan pa kaming pag-usapan ni Xiaobao. Baka pwede ka muna, ha? Mula ngayon, si Meng Xiaobao ay akin na. Kung mangahas kang saktan si Xiaobao, ipapaamdam ko sa iyo ang kabayaran. Naku, wala namang nanliligaw. Tapos biglang dalawa ngayon, ano gagawin ko? sabihin mo, bakit kayo naging close ni Jiang Shuhao? Anong engkanto ang ginamit mo sa kanya? Bakit ko naman alam kung ikaw ang nakakaalam? Pwede mo bang sabihin sa akin? Ikaw, Meng Xiaobao. Sumama ka sa akin. Wala ka bang sakit sa utak? Kung may sakit ka, kailan ako pumayag na sumama sa iyo? Iniimbita ka ng nanay ko sa hapunan ngayong gabi. Huwag kang maging walang utang na loob. Ano naman ngayon? Malalaman mo rin ito kagad. Ano ginagawa mo? Ano nangyayari doon? Tingnan mo, Ano nangyayari sa dalawang ito? nag-away sila. Ano ba talagang nangyayari? Ano ba talagang nangyayari dito? Meng Xiaobao. Ako naman ang ate mo kahit papaano. Bakit mo ako magagawang saktan? Dahil lang pinapayuhan kita maging maingat sa sarili. Di ba? Hindi ba ito yung nasa forum? Ang babaeng nakahanap ng sugar daddy, si Meng Xiaobao. Siya nga siya. Siya mismo ang pinapanatili na matandang lalaki. Tapos ngayon nananakit pa. Walang hiya talaga. I-report natin siya. Sobrang lalim na ng mukha niya. Hindi ko na kaya. Tumawag tayo ng pulis. Pulis! Pulis! Hello, Kuya Pulis. Nandito kami sa pangunahing gusali ng Universidad ng Andang. May binubuli dito. Pwede ba kayong tumulong? Naku, itong maliit na demonyo, bakit nandito na naman? Presidente Lee, ako ang biktima. Siya ang unang nanakit. Hindi pa ako nakasagot. Dapat niyong panagutan ito ng maayos. At pausahan siyang bully. Ako ang nabuli sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan to? Huwag kang magdadahilan. Bakit nandito si Tito? Tito, ikaw. Oy, Boss Hu, bakit nandito ka? Sino ang bully? Kitang-kita sa video. Ako muna ang mag-aalaga sa kanya. Boss Hu,
Kapatid ko si Xiao Bao. Saan mo siya dadalhin? Magkakilala ba kayo? Hindi mo ba ipapaliwanag ang relasyon natin? Kung malalaman ni Meng Fix You, at ang mga palamunin ng pamilya na napangasawa ko. Ang isang tulad ni Tito, mababaliw sila. Hindi ko dapat dagdagan ang problema ni Tito. Tito, ano ang kailangan nating ipaliwanag sa mga estranghero? Ikaw. Tama ka. Tara na. Putang ina mo. Ikaw, mag-isip ka muna kung paano mo ipapaliwanag ang video na to. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng Universidad ng Andang? Umuwi ka at isulat mo ng 10 bises. Hindi ka papasok hanggat hindi mo natatapos. Sage. Pinagpuyat ako ng putang inang to sa pagsusulat ng mga patakaran. Meng Xiaobao, papatayin kita ngayon. Meng Xiaobao, nag-aaral ka pa rin? Yung unang ng asar ang masama, wag mo akong pilitin na murahin ka. Tingnan mo to. Ito ang imbitasyon. Ni Kuya Jiang para sa party. Yung iba. Baka mapaluha sa inggit. Anong tawa-tawa? Kayong mga taong di makakain ng ubas. Nagsasabing maasim ang ubas. Sige, papaboran kita ngayon. Paano mo nakuha ang? Hindi kulang sa pera si Senior Jiang. Inimbita niya ang bawat kaklase. Akala mo espesyal ka lang? Nakakatawa talaga. Amy, tingnan mo yung ugali niya. Parang pabukang pabo. Akala niya talaga magkakagusto sa kanya si Senior Jiang. Sino ang nakakaalam? Si Senior Jiang ay mayamang binata. Hindi basta-basta ang pwedeng umabot sa kanya. Dapat sana tumingin ka muna sa sarili mo. Tama. Senior, inom tayo. Xiaobao, dito. Senior, ako. Upo na lang ako dito. Xiaobao. Hindi ka umiinom, di ba? Okay lang sa akin tong inumin. Oh, Kane. Masahap ang money, gusto mo ng pakwan? Si Senior Jiang, masayahin, gwapo at batang lalaki. Isang panig, ang aking wife mo on light, sa kabilang panig, ang perpektong tiyuhin. Nako, ayaw ko talagang mamili. Ito, Xiaobao, ito ang tito ko. Aba, Ipapakilala ko muna, ito ang tito ko. Ang galing mo, Meng Xiaobao. Minamaliit kita noon. Pinapunta mo ako dito pagkatapos ng trabaho. Para lang sumama sa party mo, o. May iba kang balak. Ito, gusto ko lang sana, ipakilala si Xiaobao sa'yo. naku, Hindi na, walang kwentang makilala ang nagpapanggap na tanga. Xiaobao, saan ka pupunta? isasauli ko tong damit. Senior, libre ka ba bukas? Gusto kitang. Ayain manood ng scene. Meng Xiaobao, dahil pinili na kita, wala nang iba sa paningin ko. Kanina lang, masaya pa kayong nag-usap ni Meng Xiaobao. Bakit? Meng Xiaobao, putang ina mo. Lahat ng magandang bagay na pupunta sa'yo, babayaran mo to. Anong ginagawa mo rito? Nandyan ang pamangkin ko, naghihintay sa'yo.
Hindi ko alam na pamangkin mo pala si Senior Jiang. Senior Jiang. Ang sweet naman ng tawag mo. Paano naman ako? Tiyuhin, Ano ba ang relasyon mo sa pamangkin ko? senior ko lang siya, wala nang iba. Parang hindi ganoon kasimple. Alam ko at alam mo rin ang pamangkin ko. May gusto siya sa'yo at ikaw naman ay parang ayaw-ayaw pa. Hindi naman ganoon. Yung sinabi mo dati na taong gusto mo, baka siya na yun? Ayun na nga. May gagawin pa ako, uwi na muna ako. Mag-enjoy ka dito. Noong nakaraang party ni Senior Jiang, nakakita rin ako na nakakagulat. May isang taong sumusubok sa isang matandang lalaki. Pati na kay Senior Jiang at sa tiyuhin niya, hindi pinapalampas. Talagang walang pinipili. Si Meng Xiaobao ang sinasabi mo, di ba? Kaya pala umalis siya ng maaga noong araw na yon. Nagalit pa si Senior Jiang. Ngayon ko lang nalaman ang dahilan. Naku, ang hirap naman na maging kaklase ang ganoong tao. Sinira niya ang reputasyon ng eskwelahan. May sakit ka ba sa utak? Baka nakakain mo na ang utak mo, kaya ka ganyan mag-imbento ng kwento. Ano, ang ginawa mo, hindi mo kayang aminin. Ikaw talaga, walang hiya. Ngayon, pwede na kitang disiplinahin para sa nanay mo. Hinampas ako ni Meng Xiaobao. Ano ngayon? Bakit ngayon pa sumakit ang ulo ko? Ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Hindi kita hinawakan. Nakita ninyo lahat, di ba? Tawagan niyo ang ambulansya. Tawagan ang pamilya niya. May tinatawag na tito. Hoy, kayo po ba ang magulang ni Meng Xiaobao? Nahimatay siya sa sports field. Okay, dadalhin na namin siya sa ospital. Xiaobao, sana wala kang mangyaring masama. May dinadala siyang anak ng pamilya Hu. Alam mo namang buntis siya. Bakit mo pa pinapagod sa eskwelahan? Kumusta na ang asawa ko? Wala namang malaking problema. Nahimatay lang dahil sa low blood sugar. Magpahinga lang siya, okay na yan. Ay, mabuti naman. Salamat sa Diyos. Dok, ano po? Kumusta na ang bata? Boss Huo, ang bata ay... Kung wala namang sinabi ang doktor, okay lang yan. Maaga pa ang buwan ni Xiaobao, huwag mo siyang pagurin. Tama ka. Tingnan natin si Xiaobao. Ay, huwag kang gagalaw. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpahinga ka. Ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo na lang kay King Xiao. Tama si Mama, huwag mong kalimutan na may dinadala ka. Nga, may anak ako. Okay lang siya. Muntik na mahuli, totoo nga na kapag nagsinungaling ka. Dadami pa ang kasinungalingan. Mabuti naman, mag-usap kayong dalawa. Hindi na ako sasabit sa inyo. Alis na ako. Tito, Isang araw lang hindi nagkita, ang dami mo ng problema. Ang ganda ng buhay bilang babae ng Diamond King. Gabby, pag-swipe mo lang ng black card, parang libre na lahat. Ano iniisip mo? iniisip ko, peke ang kasal. Peke rin ang bata sa tiyan. Kung malaman ng pamilya Ho, hindi rin ako kayang protektahan ni Tito, di ba? Huwag kang mag-overthink. Hindi mo naman sila pinilit magbigay. Paano naging panloloko yon? Meng Xiaobao, ganito pala ang source ng pera mo. Nahuli na kita, maghanda ka sa kahihiyan. Boss Yu, ako ay junior mo.
Matagal na kitang hinahangaan. Lalo pa kitang nererespeto sa pagtatrabaho nating magkasama. Pwede ba, manatili ako sa tabi mo? Huwag kang mag-alala. Wala akong hihingin. Honey, nagdala lang ako ng file. May nakita na agad akong eksena. Ang ganda ng palabas. Mukhang sobrang gwapo mo pa rin. Kailangan mong mag-isip-isip ng mabuti. Boss Yu, may asawa ka na? Tulad ng nakikita mo, ayaw kong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng misis ko. Hindi ka pa alis? Bye. Akala ko ba sikat ka, hindi ka ba magagalit sa akin? Kasi nasagasaan ko ang love life mo. Tama ang ginawa mo. Nakakainis, ayaw ko namang may pumigil sa love life ko. Mukhang sa susunod, mas strict na ako sa'yo. Huwag mo nang alalahanin yan, Tito, mag-ingat ako. Dinala ko ang file, aalis na ako, bye. Bakit ang sama ng loob ko nang may nag-confess kay Tito? Kailan ko naramdaman na mas importante si Tito kaysa kay Senior? Xiaobao at Xiaobao. Sandali lang. Ikaw, Kuya, may problema ba? Gusto kong humingi ng tawad tungkol sa nangyari noong party. Ganyan talaga ang tiyuhin ko. Kung may nasabi siyang masakit. Ako na ang bahala sa'yo. Wag. Kung lalapit ka pa kay Kuya Jayang. May inggit naman ang Tito. Ikaw si Wanzi, di ba? Paano mo nalaman? Ako ang isa sa mga tagahanga mo. Ikaw si Gijayang. Ako nga. Kuya, pwede bang itago natin to? Pangako, hindi ko sasabihin kaninuman. Pero dahil ako ang isa sa mga tagahanga mo, pwede bang manlibre kita bukas? Tayo lang dalawa. Parang hindi maganda. May kasama tayong iba, huwag kang mag-alala. Seryoso ako sa usapang ito. Sige, bukas na lang. Halo. Ay, ang init ng pagtanggap. When you. Xiaobao at Xiaobao. Kuya, birthday mo pala ngayon? Hindi birthday ko. Pero mas mahalaga ito kaysa birthday. Ano ang ibig mong sabihin? Xiaobao, matagal na kitang gusto. Mula noong unang kita pa lang, gusto na kita. Maging girlfriend mo ako, pwede ba? Hindi ito tama. Bakit hindi? Pamilya, ugali. O edad? Walang problema sa mga yan. Ang problema, siya ang tiyahi mo. Chio, Tito, pwede kong ipaliwanag ako ay. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Xiaobao, ano ang tawag mo sa kanya? Ay, hindi narinig ng pamangkin ko. Ulitin mo. Mabait. Pamangkin. Xiaobao, pakakasalan mo ang tiyo ko? 15 taon ang agwat ninyo, hindi ako naniniwala. Kanina pa sinasabi mo na ang edad ay hindi problema.
Halika, pamangkin. Tawagin mo akong tiyahin. Hindi. Huwag mong kalimutan, sino ang nagbigay sa iyo ng maginhawang buhay mo ngayon. Maging tapat na pamangkin o pilitin kitang parusahan. Pag-isipan mong mabuti. Kung nalaman ko lang agad na siya si Wanzi. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Kuya, kalmahan mo muna. Alam mo ba, parang nagtapat si Senior Jiang kay Meng Xiaobao. Ano ba naman ang nagawa niya? Ang layo naman nila. Buti na lang hindi natuloy, baka masiraan pa tayo ng loob. Nga, mukhang hindi maayos si Meng Xiaobao. Ako ba ang pinag-usapan niyo? Tara na, bilisan nyo. Ang galing mo talaga, pero ang mga sekretong ito, parang nalaman ko na lahat. Ano ba? Hinarang mo ako sa CEC para lang magkwento ng sekreto. Dapat pa ba kitang pasalamatan? Huwag kang mayabang dito. Ang pagkapanggap mong buntis para makasal. Magaling kang magtago kung ikakalat ko ang mga sekretong ito sa publiko. Subukan mo lang. Hindi mo ba kayang gamitin ang utak mo para isipin? Ganito kalaking bagay, paano ko ito matatago mag-isa? Sabi mo nga, nakikipagsapalaran ako sa mayaman. Sige, gawin mo para makita ko. Kung kaya ng buhay mo ang gulo. Ikaw, Sige, gawin mo. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para hamakin ka. Kapag naging salot ka na sa lipunan, baka hindi na ako yon. Yemem. Hindi siya takot. Paano nangyari yon? Nagpanggap siyang buntis para makasal. Paano siya naging ganun kalakas na loob? Bumalik ka rito, ipaliwanag mo. Kakakita mo lang, namimiss mo na agad. Baka dapat tawagan mo na siya. Tawagan mo na ngayon. Ano yon? May balita sa airport, na-delay ang flight ni MS Shen. 2 oras ka nang naghihintay. Baka gusto mo magpahinga muna. Ibibaba ko na tong tawag. King Xiao, salamat. Sinasundo mo pa ako sa airport kahit ganito na kagabi. Akala ko, hindi mo na ako papansinin. Anong plano mo sa pag-uwi mo? Hindi ba maganda sa ibang bansa? Kahit gaano kaganda sa ibang bansa, hindi rin maganda kung ngala ka King Xiao. Pwede pa ba tayong maging daya ng dati? May asawa na ako. Dahil ba sa akin, wala akong pakialam. Lalo na ayaw kong magkaroon ng pakialam ang asawa ko. Ang mga bagay-bagay mo pag-uwi mo, ipapaayos ko. Huwag mo nang subukan pa ako sa iba pang bagay. Xiaobao, Saan ka nagpunta kagabi? nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala ako sa iyo, nag-aalala din ako sa sarili ko. Kung may iba kang babae, sabihin mo agad sa akin. Hindi kita pipigilan sa pagiging gay-retro. King Xiao, sino itong batang ito? Sabi nila, ang pagiging cute ay walang kwenta kapag may kasamang sex appeal. Ganun pala ang hilig ng matatandang lalaki. Sige, alam ko na ang sagot. Aalis na ako para magbigay ng lugar sa inyong dalawa. Hoy King Xiao, hindi ba sabi mo, sasamahan mo akong maglibot sa kumpanya? Buntis pa naman itong si Xiaobao. Kung may mangyaring masama sa kanya, ano ang gagawin mo? Ay Xiaobao. Buti naman at wala nang nangyari. King Xiao, pinagalitan ko na siya. Ano ba ang pinag-awayan ninyong dalawa? Kung may problema ka, sabihin mo sa lola, kakampihan kita. Tanungin mo siya.
Ang problema naming mag-asawa, kami na ang bahala. Huwag na po kayong mag-abala, Lola. Hindi ganyan ang iniisip mo ang tungkol sa kanya. Sasabihin ko ng buong buo sa'yo, galit ka pa ba? Tumayo ka na at kumain. Xiaobao. Ako si Xiaobao. Xiaobao, ako ito. Matagal na kitang hindi nakikita. Kamusta ka na? Mabuti ang buhay ko kapag wala ka. Mabuti naman kung ganoon, nakaka-relax ang tatay. Pwede ka na bang umalis? Pero, hindi maganda ang buhay ng tatay. Anong pakialam ko sa buhay mo? Xiaobao, alam ko na ang mali ko. Kasalanan ko ang lahat. Pasensya na anak, hindi kita dapat iniwan. Pero nagbayad na ako sa kasalanan ko. Sabi ng doktor, may leukemia ako. Kung walang bone marrow transplant, hindi na ako magtatagal. Xiaobao, hindi mo hahayaan ang tatay mo, di ba? Buti na lang at may hustisya ang langit. Ah. Hindi ko hayaang saktan mo ako ng 1,000 taon. Kung ang plano mo ay hanapin ako para sa bone marrow match, maaari ka nang umalis ng malayo. Hindi ko kaya. Xiaobao. Mula ng araw na iyon tayo ay hindi na mag-ama. Ang iyong makasariling ugali ay hindi karapat-dapat para maging ama ko. Xiaobao. Ligtas na nakarating si Madam sa paaralan. May nangyari lang na maliit na pangyayari sa daan. Anong pangyayari? Pumunta ang ama ni Madam sa kanya, pero naayos na ni Madam. Siguraduhin ligtas siya palagi. Opo, Boss AU. King Xiao, salamat sa pag-aayos ng trabaho para sa akin. Tara, manlibre ako ng pagkain ngayon. Matagal na tayong hindi nagkakasamang kumain. Sa paborito mong restaurant pa tayo. Hindi na, susunduin ko ang asawa kung kakain kami. Hindi ko intensyong sirain ang inyong dalawa. Hindi ba pwede kahit simpleng pagkain lang na magkaibigan? Sa susunod na lang kasama ang asawa ko. Queen Xiao. Hindi pwede ngayon. Medyo nahihilo na ako. Masama ang pakiramdam ko, kaya maaga akong uwi. May meeting ako. Lumabas ka. King Xiao, talaga bang ayaw mo na sa akin? Ulitin mo. Lumabas ka. Hindi ko hahayaan na may kumuha sa iyo. Ako lang ang para sa iyo. Dapat mamatay ang sinumang kukuha sa iyo. Alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang matandang lalaki. Anong kasalanan ko? Para tratuhin mo ako ng ganito. Diborsyo. Kailangan na talagang magdiborsyo. Okay lang kung hindi ka nakikinig sa klase. Pero hayagan kang gumagamit ng cellphone at gumagawa ng ingay. Nakakaabala sa pag-aral ng mga kaklase mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? May lalaki bang nagsesend sa iyo ng malaswang mensahe? Wala kang ebidensya pero pinagbibintangan mo ang estudyante mo. Ganito ba ang dapat na ugali ng isang guro? Kung wala kang kasalanan, hindi ka nila pagtutuunan. Hindi ko na kailangan ang estudyanteng tulad mong may masamang reputasyon. Hindi mo ako ayaw bilang estudyante. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Na maging guro ko. Oy, maganda, saan ka pupunta? Sakay ka na, isasabay kita. Bibigyan kita ng discount. Pwede ba sa ospital? Sakay na. Ma, pupuntahan kita sa ospital mamaya. Panuloko lang pala ito, paano ako maniniwala? King Xiao, binibigyan kita ng kalayaan. Oy, gising na, Day. Saan ito? Hindi ba ospital ang pupuntahan natin? Ospital? Mas masaya dito kaysa ospital. Nakakasabik dito sa gubat.
Buntis ako, huwag kang gagawa ng katarantaduhan. Tulong, mahal. Ang target ng kumpanya ngayong taon ay makamit sa larangan ng renewable energy. Mahal, buntis ako. Huwag kang lalapit. Bayad ako para dito. Wala akong pakialam kung buntis ka o hindi. Hanapin mo agad kung nasaan si Xiaobao. Opo, naiintindihan ko. Aray. Aray, itong babae. Sinipa mo pa ako. King Xiao, saan ka pupunta? Nabalitaan kong naantala ang meeting. May problema ba? Wala kang pakialam, umalis ka na. Nangangamusta lang ako. Wala pa namang nangyari na nagpabalisa sa'yo ng ganito. Na nagpawala sa'yo ng kontrol. Hindi mo kailangang malaman, huwag mo na akong istorbohin. Ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Hindi ko akalain na si Meng Xiaobao. Sa puso mo, napakahalaga na pala ng pwesto niya. Sayang, hindi ka abot. MS Shen, isinaalang-alang ko na ang mungkahi mo. Pero kulang ang pera mo para ipagbili ko ang buhay ko. Pwede kitang bigyan ng isa. Malaking sikreto ni Meng Xiaobao. Pagbubuntis na pek para makapag-asawa. Siyempre totoo yan. MS Shen, huwag mong sayangin ang impormasyong binigay ko. Patulong pa ang tadhana sa akin, Meng Xiaobao. Dapat nang mabasag ang pangarap mong maging mayamang asawa. Tumakbo ka. Sa gubat na to, saan ka tatakbo? Eto kang dalagita. Mukha kang sariwa, hindi ko akalain na sasapak ka sa akin. Ikaw ang may gusto nito. Dapat mas malambot sana ang trato ko sa'yo. Ngayon, lalaruin kita hanggang mamatay. Lalaruin kita hanggang mamatay. Tito. Bakit ikaw? Ikaw ang sumaklolo sa akin. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin na kita sa ospital. Tara na. Huwag mo akong ihatid, kaya ko namang mag-isa. Hanggang kailan ka pa magmamataas? Malapit na tayong maghiwalay. Hindi ito tama. Sino ang nagsabing maghiwalay tayo? Mukhang maganda ang relasyon mo at ni Eva Shen, ano? Ganyan din kami dati. Malapit na matapos ito. Sinabi ba niya sa'yo? Huwag mo nang alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Hindi ko kayo pipigilan. Tumigil ka muna, pumunta tayo sa ospital. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Hindi na kayo bata. Huwag kayong magtampo at tumanggi sa driver. Hindi sana nangyari ito. Kung may mangyari sa bata habang kasama ka, hindi kita patatawarin. Wala ka. Ma, kailangan magpahinga ni Xiaobao, labas ka muna. Hintayin muna natin ang resulta ng check-up ng doktor. Tingwan, ikaw nga talaga. Tita, ang tagal nating hindi nakita, maganda ka pa rin. Ay naku, ang sweet mo naman, pampasaya ka talaga. Ay, kung si King Xiao lang sana. Ang napangasawa mo, huwag naman ganyan, tita. May kasama naman si King Xiao ngayon, di ba? Okay naman yun. Ay, hindi naman siya ang kasama ni King Xiao. Parang si King Xiao pa ang kasama niya. Parang walang utak, kung hindi dahil sa bata sa tiyan niya, hindi ko siya tatanggapin. Ah, buntis ba si Meng Xiaobao? Pero narinig ko siya noong isang araw. Sa telepono, may sinasabi siya tungkol sa peking pagbubuntis. Tita, ano ang sinabi mo? Pasensya na, baka mali ang narinig ko. Huwag ninyong paniwalaan. Hindi pwede. Tita, imbestigahan ninyo para malaman ninyo. Narinig ko lang yun. Hindi, kailangan kong tingnan. Kung totoo ito, hindi dapat pakasalan ni King Xiao. Ang ganyang babae. Ay tita, huwag kayong padalos-dalos. Baka maalarma siya. Nabula na ni Meng Xiaobao si King Xiao. Mas mabuting imbestigahan natin ng pribado. Kung talagang buntis siya, Hindi naman kailangang mag-away kung fake ang pagbubuntis. Pwedeng ayusin ninyo ng tahimik. Ay naku. Mas maayos ang plano mo, King Wan. Magpapaimbestiga tayo. Samahan kita. nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ka karapat-dapat na pumasok sa pamilya na Hu. Dilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ito.
Sinungaling ka, kaya pala ilang buwan ng buntis. Pero wala namang tiyan. Akala ko dahil bata ka kaya hindi halata. Pero hindi ka pala talaga buntis. Gusto mong umangat sa buhay. Dahil sa bata, tignan mo muna ang sarili mo. Hindi ganyan, nanay, ako. Pera lang ang gusto mo, di ba? Narito ang 20 milyon. Kunin mo at makipaghiwalay ka na kay King Sao. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi sinungaling si Xiao Bao. Lahat ng nangyari, ako ang nag-utos sa kanya. Wala siyang kinalaman. Kung bibigyan mo siya ng pera para umalis, bibigyan ko rin siya ng pera para manatili. Sa akin ka humarap. King Sao, gusto mo ba akong patayin sa galit? Nagutulungan pala kayong dalawa para lokohin kami. Hindi porket buntis magiging El Raho na. Kung papapasukin ka sa pamilya, ako ang magdedesisyon. May problema pa ba, nanay? Tito, huwag na kayong mag-away. Aalis na ako. Sige, alis na ako. Paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Noon, kailangan ko ng pera. At kailangan mo ng tao. Parehong gusto natin iyon. Hanggang ngayon, ayaw nating mangyari ito. Pero kailangan kong panagutan ang responsibilidad. Naimbestigahan ko na ang lahat. Nahuli na rin ang driver. Tungkol siya niwan. Ayusin ko yon. Tapos na ang aming nakaraan. Ikaw ang kinabukasan ko. Hindi ka pwedeng umalis sa akin. Gusto kong mag-isa muna. CJ. Basta huwag kang aalis, bibigyan kita ng oras. King Wan, ikaw na naman. Salamat sa pagtulong mo noong huli. Talagang masama ang balak niya. Ita, naayos mo na ba? Ang problema? Huwag mo nang banggitin. Pinoprotektahan siya ni King Sao. Parang anak niya. Sa ngayon, wala talaga akong magawa. Ang ama ng sanggol sa tiyan ko ay dapat si Hu King Sao lamang. Mas mabuti pang gamitin ang plano. Tita, naisip ko na makalipas ang ilang panahon. Bibigyan kita ng isang sorpresa. Koto yan. Hindi kita lolokohin. King Sao, bihira kang pumayag na kumain kasama ko. Masaya talaga ako. Ikaw ang nagpadala ng ating litrato kay Xiao Bao. Ikaw rin ang nagpahiya sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Dito ka ba para magtanong? Mas maaga mo akong minahal kaysa sa kanya. Bakit ka biglang nagbago? Asawa ko siya. Siyempre mahal ko siya. Paano kung hindi na siya ang iyong asawa sa hinaharap? Nagbabanta ka sa akin. Pasensya na, mali ang sinabi ko. Dahil sinabi mo na, ang lahat, hindi na kita alalahanin pa. Inumin mo itong alak, tapos na ang lahat sa atin. CJ. King Sao, May gagawin pa ako, aalis na muna ako. King Sao, lasing ka na. Dalhin na kita para magpahinga. Anong ginawa mo sa akin kagabi? King Sao, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Kagabi, lasing ka at dinala kita sa kwarto para magpahinga. Ikaw ang pumilit na manatili ako. Sinabi mo na nasa puso mo pa rin ako. Mga salitang galit lang yun. Umalis ka. King Sao, kagabi, nangyari na sa atin. Hindi ito matatangging katotohanan. Walang katotohanan yan. Palilingan mo lang yan. Sabihin ko sa'yo. May magdadala ng gamot sa'yo mamaya. Mas mabuting inumin mo ito. Hu King Sao, hindi ka makakatakas sa akin. Mabuti naman, King Wan, ikaw talaga ang buntis. Ng anak ng aming pamilyang Hu. Ano ba ang sinasabi mo? Sino bang magandang babae ang mang-aakit ng may asawa? Shen King Wan, walang hiya. Matanda ka na, nagsasalita ka pa ng ganyan. Noon pa, ako si Ayaw, napansin namin na may problema siya. Gusto niyang magpakasal sa pamilyang Hu sa pamamagitan ng pagbubuntis. Hindi pwede. Nanay, si Meng Xiaobao ang nagpanggap na buntis para magpakasal. Dapat siyang palayasin sa pamilyang Hu. Hindi mo na kailangang palayasin, aalis na ako. Xiaobao, ikaw ang tunay na manugang ng pamilyang Hu. Hindi ka kailangang umalis.
Maaari akong mapaliwanag. Hindi na kailangan. Mahalaga pa ba ang katotohanan? Ay, sundan mo siya. Kuya, pwede mo ba akong isabay? Siyempre pwede. Subukan mo ngang magdala ng isa. Xiao Bao. Subukan mong umalis. Malaya si Xiao Bao. Wala dapat di kaya o di kaya. Ito, una na kami. Wow, ang gwapo. Ang gwapo nga. Grabe ang gwapo na lalaking to. El Reho, nandito asawa mo, saan ka pupunta? Anong tawag niya kanina sa kanya? Emares. Ay, hindi ako nagkakamaling pagdinig, no? Si Boss Hu pala, yung sugar daddy ni Meng Xiao Bao. Hindi ako misis mo, maghihiwalay na kami. Hanggat di pa tayo hiwalay, ikaw pa rin ang Enrea. Ang iba, umurong kayo. Anong pakialam nyo? Lahat, umalis na kayo. Umalis na kayo. Bitawan mo ako, may importante talaga ako. Yung internship ba? Nakipagkasundo na ako sa school nyo. Ng collective agreement sa HUCOR. Kailang pwede mag-intern. Kung gusto mong graduate. Hindi ka makatarungan, gusto ko lang lumayo sa'yo. Pagdating sa pagpapanatili sa'yo sa tabi ko. Kahit umiyak ka, hindi ako magpapatalo. Dito, pwedeng respetuhin mo naman si Xiao Bao. Siya'y estudyanteng may damdamin, hindi manika. Respeto ang pinag-uusapan mo. Nangangarir ka sa tiyahin mo. Tapos respeto pa. Tama na, sasama na ako sa'yo. Xiao Bao, kung ayaw mo, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ahit patito ko siya. Hu King Xiao. Senior Jiang, salamat, pero hindi pwede. Bakit mo ako dinala rito? Alam kong ayaw mo munang pag-usapan ang relasyon. Kaya trabaho na lang muna ang pag-usapan natin. Assistant ko ang magiging internship mo, dinala kita para makilala ang workplace, may problema ba? Xiao Bao, welcome sa internship mo sa kumpanya. Kung may hindi ka maintindihan, tanong mo lang sa akin. Ito ba ang plano mo? Sige, magtrabaho ka na. Sinadya kong maglagay ng desk sa tapat ng aking lamesa, dito ka na magtatrabaho. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Ito ang pribilehyo ng Evraho. Kaya araw-araw ba kitang makikita sa harap ko? Ayoko ng ganito. Ano bang gusto mo? Pasensya, pwede kong ipaayos. Ang arrangement. Hindi mo naman maiintindihan. Okay lang, marami pa tayong oras para magkasama. Unti-unti kong babaguhin ang sarili para sa'yo. Hawakan mo ito, pwede kang pumasok sa opisina kahit kailan. Sige boss ho, kung wala ng ibang bagay. Aalis na muna ako. Bukas nandito ako ng maaga. Sige, kakain muna tayo. Hintayin mo ako sa baba, kukunin ko ang sasakyan. Manok pa rin ang manok, hindi magiging phoenix. Meng Xiao Bao, may sakit ang nanay mo, suga pa ang tatay mo. Akala mo ba makakamit mo ang pangarap mo sa pamilya ho? Hindi ko alam kung magbabago ang tadhana. Pero kitang-kita kung nasasaktan ka. Ikaw, Magpapanggap ka pa? Sa isang tulak ko lang. Mawawala ang anak mo. Hindi ako pagagalitan dito. Papurihan pa niya ako. ang tigas mo.
Meng Xiaobao, huwag kang masyadong masaya. Marami akong paraan para sa'yo. Ayan ka, nakita rin kita. Naku, tingnan mo naman. Puro mamahalin ang suot. Mayaman talaga. Ano ba? Ano? Ara-ara akong nag-aalaga sa tatay mong walang kwenta. Dapat bigyan mo ako ng pabuya. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Aalis na ako. Hindi lang tatay ko ang may sakit, ikaw rin. Ikaw. Walang hiya. Lalaban ka. Bigyan mo ako ng pera ngayon. O hindi ka magiging maayos. Ano ba? Naghahabulan sa araw? Umalis ka. Wala kang pakialam. Bitawan mo siya. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Ilapag ang kusilyo, huwag kang gagalaw. Umalis kayo. Wala kayong pakialam. Huwag ninyo akong subukan. Sasaksakin ko siya. Umalis kayo. Lumayo kayo. Bitawan mo ako. Tatay, Xiaobao, kaya ka na ngayong protektahan ng tatay mo. bilis, ambulansya. Tatay, huwag kang matulog. Pangako ko, ibibigay ko ang bone marrow ko sa iyo, tatay. Xiaobao, Tawag ng ambulansya. Xiaobao. Tatay, Doktor, kamusta ang tatay ko? Buti na lang napadala agad, matagumpay ang operasyon. Sa ngayon, wala nang panganib sa buhay. Pero may leukemia ang pasyente. Kailangan ng bone marrow transplant. Pwede kang magpa-match test. Mabuti naman. Pumunta ka sa harap pa maghugas, duguan ka kasi. Pag uwi mo, nakakatakot naman. Sige, salamat, Dok. Bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka ba galing? Sasabihin ko sa iyo, ang sanggol sa tiyan ko ngayon. Walang kinalaman sa iyo. Akin ang bata, huwag mong ipanganak para ibigay sa iba. Kaya pala, hindi pala kay Tito ang bata sa tiyan ni Shen Qingwan. Umalis ka na. Anak ko ito. Pipiliin ko kung kaninong apelido siya. Umalis ka na sa harap ko. Ngayon, papatayin kita. Tigil! Anong klaseng lalaki ka, nananakit pa ng sariling babae at anak? Sasabihin ko sa iyo, dalaw ka lang, isusumbong kita sa pulisya. Meng Xiaobao, ikaw pala. Shen Qingwan, huwag kang matakot. Hanggang nandito ako, hindi ko na siya pababayaan na saktan ka. Punyeta, papatayin kita. Shen Qingwan, ano pang hinihintay mo? Tumawag ka na ng pulis. Swertihin ka ngayon. Yung sugat, huwag mong basain at lagyan mo ng scar removal cream. Ang ganda-ganda ng mukha mo, sayang kung magkapeklat. Meng Xiaobao. Bakit mo ako tinutulungan? Ang sama-sama ko sa iyo. At gusto ko pang agawin si Hu Qingxiao. Dapat galit ka sa akin. Girls help girls. Pero bukod sa pagiging love rival, buntis ka pa rin naman talaga. Hindi ko kayang hindi tumulong. Alam mo na pala. Hindi kay Hu Qingxiao ang batang ito. Pwede mong sabihin sa kanya ang totoo. Kung dahil dito, mapaghiwalay niyo kami ni Tito. Ganito lang pala ang ating relasyon. Balikan natin, sa palagay mo ba'y magtatagal ang relasyong nakuha sa panluloko? Sige, kailangan ko pang maghanap ng buto para kay Papa. Ako na ang mauuna. Anong nangyari sa'yo? Umiiyak ka pa? Ayoko. Huwag nang umiyak. Boss AU, ang itinerary mo ngayong araw ay ang board meeting sa alas 3 ng hapon. Hoy, Hu Qingxiao. Binibigyan kita ng 20 minuto. Kung hindi mo ako mahahanap, pupugutan ko ito, pupugutan. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ginawa mo kay Xiaobao? Ang sakit. Shen Qingwan, ikaw. Hoy, hoy.
Boss AU. Sa loob ng 10 kilometro, sapat na ang mga tao na inilagay natin. Gagawin namin ang lahat para hanapin ang asawa mo. Ano man ang gawin mong paraan. Kailangan hanapin sa Kung wala sa 10 kilometro, hanapin sa 50, hanapin ng mabuti. Opo. Maghiwa-hiwalay tayo at maghana. Ito, kung may mangyaring masama kay Xiaobao, hinding-hindi kita patatawarin. Boss AU, nalaman na, nandito ang asawa mo. Tito, maganda ba ako nito? Sabi ko na sa'yo, masamang ideya ito. Ganito lang malalaman kung si Hu Qingsao ay nagmamalasakit sa'yo at karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan habang buhay. Nagtulungan kayong dalawa. Para lokohin ako. Masaya ba ang larong pangkidnap? Pasensya na, Tito, hindi na ako ulit. Mali, wala nang susunod na pagkakataon. Buti na lang wala kang nangyari. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Sinabi ko na kung wala akong pahintulot. Hindi ka maaaring umalis sa mundo ko sa anumang paraan. Tito, ang bait mo. Meng Xiaobao, ibinabalik ko na sa'yo si Hu Qingsao. Tingnan mo pa, wala na tayong pag-asa. Hindi na kita iiwan kailanman. Mahal kita, Tito.